Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome naman po sa panibagong vlog po natin dito sa Talking Toshi TV. Yes! Alright, patuloy tayo sa ating pagtutok, pagsubaybay dito sa semifinals ng PBA Commissioners or Governors Cup Season 49. At sa kasalukuyan po, 2-1 na po pareho ang parehong bracket, 2-1. Kaya lang magkaiba lang sila ng paraan paano sila naging 2-1, Pag-usapan natin unang-una sa lahat itong laro ng Barangay Ginebra Gene Kings at ng San Miguel Beermen. Nanaig po ang Barangay Ginebra kaya sila ang nakaungos o naka 2-1 na po sa serye. Alright? Ang final score po natin 99-94. Ang best player po natin dyan, walang iba kundi ang kanilang import na si Justin Brownlee. Alright. Bigyan ko po kayo ng mga ilang mga scenarios, mga nangyari kanina dito sa laro ng SMB at saka ng Ginebra, Okay, ang San Miguel, so far sa series sila, ay nakapagtala ng kanilang lowest scoring output sa semifinals ito with 94 points, Katunayan niyan ay nalimitahan ng ng Ginebra ang San Miguel to less than 100 points. Yun na nga, 94, Which is pagka ganun na nangyari, malamang talo ang San Miguel. Okay? Huwag nyo palalampasin ng 100 points ang San Miguel, malamang mananalo sila. Okay? Ayan na nangyari. So, less than 100 points nanalo ang Barangay Ginebra. Although 99 lang din ang ang Barangay Ginebra, less than 100. Pero they managed to jack up their defense, and they were able to limit SMB to only 94 points, At nalimitahan nila ang touches ni Junmar Fajardo. In fact, 12 points lang si Junmar Fajardo with 14 rebounds, okay lang, Pero 12 points, napakababa niya para sa isang Junmar Fajardo, And they forced Junmar to commit 5 turnovers. Napakalaki niyan sa isang player. Lalo na sa isang Junmar Fajardo, maipuwersa mo siya na maka-commit ng 5 turnovers. Okay, malaking bagay din yan sa depensa ng Ginebra. Alright, at Ginebra defense forced SMB to take outside shots. Alam nyo, ang outside shots are what? Lower percentage shots compared sa loob, So, as a result, nagmimintis sila. Okay, ito ang mga nagre-resulta. Na out-rebound ng Ginebra ang SMB, 53-42. Okay? At ang offensive rebounds dyan, 23-19. Okay? So, pag pinag-usapan natin dyan, offensive rebounds, yung mintis ng Ginebra, okay, ng mintis ng Ginebra, nakukuha pa nila. Nagkakaroon pa sila ng pangalawang pagkakataon maka-score. Yan yung tinatawag nating second chance points. Na nanguna rin sa larong ito ang Ginebra, 24-20. You can just imagine that. Okay? Mintis na nga, hindi pa na nila nakukuha rebound, Pero in total, hindi magandang pangitain to. 53-42 total rebounds, At tumutulong dyan, walang iba kundi itong si Scottie Thompson. Alam naman natin ang laro ni Scottie Thompson, Isa sa kanyang strength, kahit guardia siya, yung rebounding niya, Meron siyang 5 offensive rebounds. So imagine mo tong 5 offensive rebounds ito kung maiko-convert mo to sa at least 2 points, Sa 2 points sa second chance points, di 10 puntos na ito. Okay? Yan ang nangyari. Ngayon, sa fast break, okay, dahil tira nga ng tira sa labas, offensive rebounds, defensive rebounds, okay? Fast break points, nanguna rin ang Ginebra, 11-5. Napakalaki ng disparity.
Okay? Ang ginagawa ngayon nila dito, fast break, pinapagod nila si Junmar Fajardo katulad ng mga dati na ginagawa ng ibang teams. Okay? O, pinagod nila si Junmar kaya siguro nalimitahan na rin ang galaw ni Junmar Fajardo. Depensa pa yun. So, dun pa lang hihingalin na yung hihingalin na yung mama, Alright? Tapos napuwersa pa ng Gene Kings ay tabla naman sila rito sa turnovers, pero okay, yung points of turnover sila kahit tabla sila sa 12, mas na marami na i-convert ang Ginebra na puntos from the turnovers. 19 to 10. Tingnan naman yan. Ang laki ng disparity, Sa assist, ganun din, 27 to 17. Ginebra rin ang nanalo dyan, Alright? So, yan ang mga factors kung bakit natalo ang San Miguel, Although the score was close kasi medyo nahabol ng San Miguel nung bandang huli. Pero nanaig pa rin ang Barangay Ginebra through yung loose balls, na napulot, extra possessions for Ginebra, kaya naman sila naka-score at nanalo, Alright. Sa next game nila dapat ito ang gawin ng San Miguel Beermen. Ito maliit lang na contribution ko to, suggestion. Okay? Balance scoring. Nakita natin, tiningnan natin yung scoring ng bawat player sa San Miguel sa game 3. Lopsided puro kay Anosike. Okay? Anong nangyayari? Pinanonood na lang nila si Junmar Fajardo at saka si Anosike. Bahala na kayo dyan. Okay? Better ball movement dapat ang kanilang gawin. Okay? Ito na, talon-talo sila sa assists, 27, 27-17. Paano gagawin natin yan? Pagka hindi gumagalaw ang bola, pinanonood nyo na lang yung ibang tao para umiscore para sa inyo, wala mangyayari sa team. Okay? Hindi kayo mananalo niyan. Okay? Iniaasa nyo. Kaya nga sabi ko sa inyo yung 40 ni Junmar Fajardo versus Converge, bibihira na maulit yon. Although there's a possibility na maulit yon, pero hindi araw-araw magagawa ni Junmar Fajardo na bitbitin ang buong San Miguel Beermen o ni Anosike for that matter, So better ball movement, get everybody involved sa laro, sa play. Make your plays very unpredictable na manghuhula yung kalaban kung sino makakascore. Okay? Sa defense naman, interior defense. Ito na, matagal na natin sinasabi to. Interior defense, Okay? Ng San Miguel sa sa Barangay Ginebra. Okay? Pagka halimbawa hindi na pagka hindi nyo dinidepensahan ng loob, hindi makakascore ng maayos o madali ang kalaban ng Barangay Ginebra. Okay? They have also to solve Ginebra's transition offense, itong takbuhan nila. Tsaka yung rebounding, na out-rebound kayo. Meron kayong malaki sa gitna tapos hindi kayo makaka-rebound. Okay? Yan. Tapos yung nadi-disappoint ako dito paggamit ng bench, hindi ginagamit si Brondial, si Vic Manuel, si Motaw Tua. Okay? Yun, i-harness na dapat nila. Okay? Sana gamitin, i-rotate na maayos. Umiikot lang sa ilang players. Tingnan niyo bench points kanino, 16 bench points lang. Anong ginagawa nung iba? Kaysa i-compare niyo sa first 2 games nila, mga 20 plus ang bench points sila. 16 lang. Hindi man na gumamit na pamalit kay Junmar, kahit karelyebo or something, kahit ilang minuto lang. Okay? Kung gumamit man sila ng bench,
sandali lang. Dapat ano yun constant rotation para fresh legs palagi. Para pagdating ng fourth quarter, hindi pagod si Junmar. Kumayod man ng fourth quarter, hindi pagod masyado. Okay, so yan ang mga bagay na kailangan i-point out, Ito naman unsolicited advice lang naman to, Okay, based on my observations, Yan. Alright, so yan. Punta naman tayo dito sa Rain or Shine TNT. Both are close games, lalo na tong Ross tsaka TNT. Nanaig po ang Rain or Shine dito. Nakaunang panalo na po sila, 110-109. Ang best player po natin dito ay si Aaron Fuller, ang kanilang import. So, mga araw ng imports ngayon, Okay. Nag-step up ang laro ni Aaron Fuller, Alright. So, magandang pangitain ito para kay Coach Ieng Giao, At, yung third quarter storm lagi ng TNT, kung saan lumaalagwa sila, nasabayan ng Rain or Shine. Okay? Nakasabay ang Rain or Shine. Although pareho silang 30 iniscorean ng TNT ang Rain or Shine sa third quarter 35 points. Naka 35 points din ang Rain or Shine. So nasabayan nila. So na-maintain nila yung lead nila at the end of the third quarter, Alright. Some statistics, First half pa lang may investment na ang Rain or Shine, Napakaganda ng laro nila nung first half. Second chance points ito, nung first half, yung halftime, 11-3. Okay, Rain or Shine, So, nagkakaroon ng second serving sa scoring itong Rain or Shine, Katunayan yan, yung rebounds, yung offensive rebounds. Again, offensive rebounds na naman, katulad nung ating tinalakay kanina sa SMB Ginebra, 32-18 yung total rebounds, pero pag pinag-usapan mo OR or offensive rebounds, 9-3 lamang ang Rain or Shine. Okay? Second quarter points, 28-16. Talaga namang rumatsyada sa puntusan ng Rain or Shine noong second quarter, Alright. Tapos ng third quarter, nabanggit ko na 35 all, pero nung previous games, games 1 and 2, maalago talaga ang TNT pag third quarter hanggang sa manalo na sila. Ma-maintain na nila hanggang fourth quarter. Pero kanina nakasabay sila. And eventually, in a close game like that, panalo ang Ross, ang Rain or Shine, medyo hinabol kasi ng TNT, yung lamang ng Rain or Shine, Not until Aaron Fuller, made a very, very important 3-point play, na nagpalamang sa kanila ng isa. Nagkaroon pa kasi ng last play para kay RHJ. Hindi nakuha ni RHJ yung tira, Yan. So, second half pa lang, maganda na laro, Second half pa lang, maganda na depensa nila. Kanino? Kay RHJ. May minimize na yung scoring ni RHJ no second half, Imagine, yung sa top scorers ng TNT, wala si RHJ doon. Ibig sabihin, nalimitahan na nila si RHJ. Maganda na depensa ng Ross, Rain or Shine, laban dito kay Hollis Jefferson. First half pa lang, So, yung depensa nila, kumagat agad, Okay, para manalo ulit ang Rain or Shine sa susunod nilang laro sa Game 4, Continue to defend well, especially RHJ. Continue lang nila yung, depensa nila kay RHJ. Kasi si RHJ ang naging barometer ng TNT. Na kapag ka maganda laro ni RHJ, mataas ang puntos when he plays and scores big and well and big respectively, malamang nananalo ang TNT, Okay, isa pa. Improve on the scoring sa points per game, points in the paint, at saka less turnover sana. Okay? Kasi kung mapapansin nyo yung performance ng Rain or Shine sa eliminations, tsaka yung versus Magnolia. Nung eliminations, ang ganda ng laro nila, points per game, inside points, interior points, tsaka yung turnovers nila, nami-minimize sila.
medyo bumababa yun at yung puntusan, saka tumataas yung turnover sila habang pumapasok sila sa playoffs. Sa Magnolian, medyo umangat, nagkaroon na ng changes agad, Pero at least sa solusyonan nila, hanggang Game 5 nakasurvive sila. Pero pagdating doon sa TNT series, bumaba ang point production nila, tumaas ang turnovers nila. So, kailangan pa nilang masahihin, kumbaga. Kailangan pa nilang hilutin, para magkaroon ng magandang kalalabasan nitong kanilang mga plays at saka mga laro sa Game 4, yung point production nila. So far, nagawa na nila ng paraan ngayon. Medyo nakaangat na sila ngayon. Although 1 point lang, pero naka 110 points naman sila ngayon, At ang isang marirekomenda ko sa kanila, maganda yun, start strong and also finish strong. Medyo nasilat sila ng konti ng TNT through its outside shooting ay kaninang fourth quarter, So, wag na nilang papormahin. Okay? Nahabol sila Ay, lumamang na ng medyo malaki-laki tapos nahabol lang ng TNT. Kaya ang score natin ay 1 puntos na lang, 110-109. Kung di pa naka-score to sa Aaron Fuller, 3-0 na ito. Okay, kung na-shoot ni RHJ yon, yari na naman ng rain or shine. Hindi 3-0 na ngayon. Okay? So, start strong, finish strong. Or, if I may say, finish stronger. Okay? Kung gaano kalakas yung start mo, dapat mas malakas yung pagtatapos mo. Para convincing ang pagkapanalo mo. Hindi ka akusahan na fluke lang or chamba. Okay? Yan. Okay. So, yan mga kababayan ng ating mga suggestions, opinions, comments tungkol dito sa laro sa Game 3. At yung ating maisasuggest sa Game 4 na dapat nilang gawin, maaari nilang gawin, maaari nilang mai-employ or mai-implement sa kanilang mga laro. Bangan natin ang Game 4 sa Wednesday po yan, October 16, 5 p.m. ang laro. Unang-unang laro po dyan, Rain or Shine, Elasto Painters at TNT Tropang Giga. Game 4 po yan. At sa alas 7 ng gabi, October 16 pa rin, San Miguel Beermen versus Barangay Ginebra Gene Kings. Pareho po 2-1 po yan. Barangay Ginebra lamang sa kanilang serye. TNT lamang pa rin sa kanilang serye versus Rain or Shine. Patuloy po ninyong tutukan ang ating mga uploaded videos dito sa Talking Toshi TV. Bago po ninyo tapusin itong video na to, sa mga bagong pasok po, subscribe na po tayo. Alright? Subscribe na po tayo. Like and share na rin po ninyo itong video na to. At i-like and follow nyo na rin po ang ating Facebook page, Talking Toshi TV, mga kababayan. Alright? Patuloy po niyo suportahan ang ating channel. Huwag po kayong bibitiw. Marami pa po tayong pag-uusapan, mga kababayan. Hanggang dito na lamang po. Hanggang sa muli po nating pagkikita-kita dito sa Talking Toshi TV. Magandang araw po sa inyong lahat.